lahat ng klase ng discouragements and insults, if you can just imagine that, ay nakaharap na niya. Pero lahat ng tao ay binaliwala niya. Okay? Lahat ng mga discouragements na yan. Instead, nag-focus siya at naniwala sa sarili niya na ang First Vita Plus lang ang makakapagpabago ng buhay niya. At hindi naman siya syempre nagkamali. Dahil sa ilang taon niya sa paggawa ng First Vita Plus, grabe na ang blessings at resulta niya pati ang kanyang buong pamilya. Mga kaibigan, para po ibahagi ang sekreto ng tamis ng kanyang tagumpay. Salubungin po natin ng power na palakpakan na may kasamang sigawan, ang dating tricycle driver, now a millionaire, the eagle himself, Mr. Fidel Perez! Great morning! Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Yun po nasa likod, payaman na ba? Yun nasa gitna, payaman na ba? O yung mga nasa unahan? Fidel Perez po, taga Laguna. Dati po akong tricycle driver. May mga tricycle driver po ba? Wala akong kakampi. Dati po akong tricycle driver sa Laguna. 10 years akong tricycle driver doon. Kumikita po ako dati ng 150 pesos isang araw. Pag malakas ang biyahe, mabot ako ng 200. Nung ako nagta-tricycle, di kami nakakapag-grocery ng asawa ko. Alam niyo kung bakit? Maliit lang po ang kita. Yung biyahe ko maghapon, hindi ko sinusulit sa asawa ko yon. Ang gagawin ko bago ako umuwi ng bahay, ako nang mamimili. Bigas, ulam, kape, asukal, sabon, toothpaste, shampoo. Halos lahat po yon tingi-tingi lang, sachet-sachet. Kaya kinabukasan, hindi pwedeng hindi bibiyahe ulit. Kasi wala na namang kakapihin. Sachet-sachet lang binibili kong kape nung araw. Meron kaming 2 anak, nagpupunta din kami sa Jollibee. Kaya lang kung pumunta kami sa Jollibee, yung 2 anak lang namin ang kumakain. Kaming mag-asawa, nagkukwentuhan lang kami sa lamesa. Kasi hindi namin kaya umorder ng 4 na order na Jollibee. Noon po yon. Pag may handa ng pamilya namin, anniversary, reunion, hanapin mo ako, nasa likod bahay ako noon. Ginagawa ko, katulong ako pagkakatay ng baboy, ako yung tagagatang ng sinaing, at lahat ng uhugasan, ako po yon. Bakit ko ginagawa? Wala po akong perang pang-ambag, kaya nga niambag ko, serbisyo ko na lang. Yun po yung buhay ko dati nung ako tricycle driver pa. Kaya lang napasama po ako dito sa programa ng First Vita Plus. May magandang nangyari sa akin. Alam niyo po ba kung ano magandang nangyari sa akin? Nakakapag-grocery na po kami ngayon. Masarap palang magtulak ng postcard sa grocery store. Yun po yung nangyari sa amin na maganda. Bukod po doon, yung tricycle ko dati, ayan po, oh, butas nga po ang bubong. So, nangyari, bukod po sa nakakapag-grocery na kami, alam niyo po ba ano ako nabili dito? Nakabili po ako ng XRM, motor muna. Tapos po, kasunod nun, nakabili po ako ng second-hand na kotse. Ayan po yun. Nung makabili ako ng kotse na yan, feeling ko, guwapong-guwapo na ako. Ang tapang ko na lahat ng mga kwentuhan ko, Vita Plus na lang kinukwento ko. Maganda, pag ganun pala nangyayari, mas malaking kinikita. Yung kotse ko na yan, pinalitan ko pa po ng bago. Bumili po ako ng top of the line na Honda City 2009 model. Tapos nung makabili po ako niyan, medyo mas nakakaipon na ako. Nakaipon ako ng mahigit 1 milyon sa bangko. Sabi ko, aanuhin ko kaya yung 1 milyon na yon? Di po ako sa makahawak ng ganong kalaking pera. Ang ginawa ko po, may nagalok sa akin po ng property. Bumili ako ng 6-door apartment sa Calamba, Laguna. Ang halaga po niyan, 1.1 million. Ngayon po, kumikita ako dyan, 15,000 kada buwan kasi 2.5 po ang isang kwarto. Tapos, nagpagawa pa po ako ng shop. Bumili ako ng 11 units sa computer. May computer shop po ako ngayon. 400,000 po ang kapital ko doon. Computer shop. Bukod po doon, yung kotse ko po, pag Wednesday, hindi ko po yun mailuwas kasi coding ako. Ano bang araw ngayon? Mahuhuli ako pag Wednesday. Kaya naglabas po ako ng bago. Meron po akong Toyota Grandia. Yun po yung dala ko sa sakyan. Bukod po dyan, alam niyo po magandang nangyari. Ngayon po, kalilipat ko lang po sa aming bagong bahay. Alam niyo po halaga niyan? Ang halaga po niyan ay 7.5 million.
Hindi pa po nabiblessingan, imbitado kayong lahat sa blessing. Nangyari po ang lahat ng yan dahil po sa magandang programa na napuntahan ko po dito sa First Vita Plus. From tricycle driver, tingnan nyo po, nagkaroon po ng magandang biyaya sa akin. Pero hindi po naging madali para sa akin yung lahat ng yan. Kung maghahanap po kayo ng mabagal dito po sa programa natin, isa po ako sa pinakamabagal dito. Dati po, 2 years, wala pa po akong resulta sa First Vita Plus. Pangatlong taon, saka ko pa lang po naramdaman na nagkakaresulta na ako dito. Alam nyo kung bakit? Yung kontador namin na kinuha ng Meralco, binawi ko na sa kanila. Nabayaran ko na yon. Dati po, nag-iigib lang ako sa Hindi po, binawi ko lang yung kontador ko. Dati, nag-iigib lang po ako sa poso, nakapagpatayo po ako ng gripo. Unti-unti, doon ko po nararamdaman, totoo pala na may pag-asa po ako dito sa First Vita Plus. Natatandaan ko po ang sinabi sa akin ni Upline J. Arcolina, Fidel, kahit hindi ka pa kumikita ngayon, okay lang. Gasolina kami, diesel ka. Naintindihan niyo po yon? Kapag daw diesel, mahinang umarangkada. Pero pag nakaarangkada, hindi mo na kayang pigilan. Thank you, Upline. Totoong-totoo yan. Sa mahirap po yung pinagdaanan ko dito, napapahiya po ako sa mga tao. Marami pong tumatanggi sa akin. Nababasa po ako ng ulan. Malimit po, gutom ako. Mabaho nga po hininga ko kasi puro gas lang lumalabas sa bibig ko dati. Tinatanggihan po ako ng mga tao. Basta buong pong proseso, imaginein mo yung 2 years na wala kang kinikita, napakahirap nun. Wala akong kakampi. Yung mga dating kaibigan ko, kabarkada ko, kainuman ko nung araw, ayaw nila akong imbitahin sa inuman. Alam niyo kung bakit? Sabi nila, wag na nating imbitahin si Paring Fidel, puro Vita Plus ang pinag-uusapan pag yan ang kakwentuhan. Ayaw na nila po sa akin. Kaya lang, ano ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang. Kahit gaano kahirap, ngayon po, kwento na lang ng buhay ko lahat ng mga paghihirap na yan. Sino po sa inyo ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Gusto niyo po ng tip? Bibigyan ko po kayo ng isang tip lang. Ito po yung totoong nangyari sa akin na hanggang ngayon nangyayari pa po sa akin. Ang ganda ng team natin ngayon, be happy. Alam niyo po ang ititip ko sa inyo? Mag-enjoy ka lang habang ginagawa mo itong negosyo na to. Alam niyo po kung bakit? Matagal po akong walang resulta. Maraming tumanggi sa akin, maraming discouragement. Hindi po ako nawala sa kumpanya. Bakit? Ini-enjoy ko ang ginagawa ko. Pag sinabi ni Dr. Richard Custodio, siya po yung nag-imbita sa akin, yung upline ko. Pag sinabi niya, Fidel, lumuwas ka sa Manila, mag-attend ka ng training, uma-attend po ako. Bakit? Nag-i-enjoy akong matuto sa mga ginagawa po dito sa negosyo. Pag sinabi ni Dr. Richard Custodio, Fidel, sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Sumasama po ako. Bakit? Nag-i-enjoy akong sumakay sa kotse. Sa totoo lang, kay Doc lang po ako nakasakay ng kotse. Ikinasal po kami, wala kaming bridal car, jeep lang po ang sinakyan namin. Kaya habang sumasama ako kay Doc, ini-enjoy ko. Pati po yung bukasan ng kotse, pinag-aaralan ko na yon. Pag sinabi ni Doc, lumuwas ka sa Ortigas, mag-attend tayo, may event dito, pumupunta ako. Bakit? Nag-i-enjoy akong pumunta sa Ortigas. Ang tataas ng building, wala sa amin noon. Isipin nyo po, pag sinabi niyang mag-talk ako, nagtotok ako. Bakit? Kahit crossline lahat, basta may sumali, natutuwa ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Kaya pala, habang ginagawa ko ang negosyo, kahit napapagod ako, kahit nahihirapan ako, wala akong chance na umayaw, hindi ako nag-iisip na ma-pressure. Bakit? Ini-enjoy ko lang. Ang masarap, habang ini-enjoy ko, unti-unti, yumayaman na ako sa kumpanya na to. At alam niyo, masarap. Lahat ng first time, napakarami pong karanasan dito na ini-enjoy ko din. Yung unang sakay ko sa aeroplano, 45 minutes papunta ng Dagupan. Nagka-stiff neck ako, hindi ako naalis sa bintana. Sinama po ako ni Doc. Ay, Tacloban pala. Sa Tacloban po yun. Wala ba? Imagine niyo po, 45 minutes ba yun, Doc? Nakatingin lang ako sa bintana. Sabi ko, susulitin ko na kahit sumakit.
Basta makita ko lang yung mga bubong ng mga bahay doon sa taas. Imagine niyo po kung gaano kasarap. At ang sarap mag-check-in sa Marco Polo Hotel sa Davao. Imagine niyo po, buffet, kasama ko si Ma'am Doyi. Hindi ko malaman kung anong una kong dadamputin. Yung tinidor ba, yung kutsara ba, o yung knife ba? Pag sinabi ni Ma'am, sige, kakain na tayo. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Ano ba una? Soup ba? Gulay ba? Main dish pa? Pero kahit hindi ko alam yon, ini-enjoy ko. Bakit? Hindi ko naranasan dati dahil sa Vita Plus, nararanasan ko na. At alam niyo, masarap. Kahit pag-heater po doon sa CR, hindi ko po alam yung pagtitimpla ng heater. Nahihiya naman ako kay Sir Jong magtanong kasi magkasama kami ni Sir Jong sa kwarto. Kaya lang, kwento ng buhay pero ang sarap pong alalahanin. Bakit? Anong malay ko ng hotel? Anong malay ko ng buffet? Pero ngayon, nararanasan ko na. Makukwento ko sa mga apo ko, isang araw, nangyari sa akin yan dahil sa kumpanya na to. Alam niyo masarap? Pagpunta po namin sa Radisson sa Cebu, si Ma'am Doyi na po ang nagturo sa akin magtimpla ng heater. Bago ko iniwanan ni Ma'am Doyi sa kwarto, sabi niya, Fidel, ganito lang yung pagtitimpla ng heater. O di, nakapaligo na po ako ng hindi ako giniginaw. Alam, Panalo! Palong-palo! Isang power wave para kay Sir Fidel! Go! Ibalik! Very good! Sobra. Sakit. Alright. Palakpakan